everybody! Hello sa inyong lahat. Oras natin! 2:38 in the afternoon at kapiling mo pa rin nag-iisang chicks ng radyo. Siyempre walang iba kundi ako yon, si Gandang Kara. Kumusta naman ang idlip mo dyan sa office? Idlip pa more. Ay, pero may mga pagkakataon talaga na kailangan nating sundin yung katawan natin, di ba? Kapag nafe-feel natin na kailangan nating matulog kahit konti lang, yung tinatawag na power nap, gawin mo na lang agad. Kasi pag hindi mo ginawa yan, baka, alam mo yun, sabog-subog yung mga desisyong gagawin mo. Mga gagawin mo dyan sa opisina, di ba? May mga opisina mo mabait na pinapayagan yung mga ganyan. O sige, power nap. Lalo na kapag mga alam nila na super duper busy, alam nila na super duper mahirap yung mga gagawin. Pag tanghali, pwede mo namang gawin yan, di ba? Huwag lang yung buong araw natutulog ka lang sa office, yung totoo, di ba? Kumusta naman yon? Ingat-ingat lang din. Pumunta ka dyan para mag-work. Hindi para matulog. Anyways, basta ingat-ingat lang, okay? Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayo nagpupuyat para hindi kayo inaantok sa office. Nako! Ay, wow daw, sabi ni Takora. Kagaya ko ngayon, sobrang duper antok ko ngayon, hindi ko maipaliwanag. Pero feeling ko gets ko na kung ano yung dahilan ng ng katawan ko ngayon. Pagkabagsak ba tawag doon? Dahil sa aking red alert. Alam nyo na yan, mga kababaihan, kung anong ibig sabihin yan. Di ba, minsan masakit yung puso natin, minsan masakit yung balakang natin, minsan mainit yung ulo natin, minsan parang nagka-cramps tayo, o kaya naman, minsan talagang pagod na pagod ka na hindi mo maipaliwanag yung pagod mo, yung parang tamad na tamad ka. Yung gano'n, yung hina-hina mo, di ba? Ang hirap maging babae, kaya dapat ang mga kababaihan, minamahal yan. Inaalagaan. Hindi sinasaktan. Diba? Mahalin mo ng bonggang-bongga ang mga kababaihan na nasa paligid mo ngayon. Ito ay gentle reminder lang kasi baka mamaya hindi mo na namamalayan, nakakapagpaiyak ka na pala ng babae at lagi mo na siyang nagagawa. Mag-ingat ka sa ganyan kasi baka magtuloy-tuloy yan. And speaking of pagpapaiyak ng babae or pananakit ng kababaihan, ito yung story natin kanina. Diba? The story of Luis na na-in love sa kanyang tita, asawa nung tito niya. Kasi yung parents niya nasa abroad, tapos siya naman naiwan dito, nakikitira siya sa kanyang tito. Yung tito niya at yung tita niya may anak na bata na 5 years old. At kung minsan naman daw inaalagaan niya. So, ayun, habang nag-aalaga siya dahil laging wala si tito, ang naiiwan lang si tita, tsaka siya, tsaka yung bagets. Diba? Hindi maiiwasan na may mangyayaring kababalaghan. At di mo rin maiwasang ma-in love, lalo na kung mabait sa'yo at maalaga, di ba? So, yun na nangyari sa kanya. Na-in love siya sa tita niya. At one time nga, sabi niya, nakita niya na umiiyak yung tita niya at di daw kinaya ng puso niya kasi sinaktan daw physically ng tito niya, which is very wrong. Maling-mali po, di ba? Ang manakit ng babae. Kahit asawa mo pa yan o girlfriend mo yan, hindi mo dapat ilalapat ang iyong mga palad sa kababaihan. Kasi once na na-start mo na mag-grip, na dyan daw nagsisimula yan start mo lang na hampasin ng kahit kaunti lang. Tapos habang tumatagal, palaki na ng palaki, nasampal mo na, nasabunutan mo na, lahat na nagawa mo na sa kanya, di ba? Di maganda yan. Nagsusunod-sunod na daw yan. Tsaka dapat igalang mo ang mga babae. Respeto ang tawag doon. But anyways, itong si Luis ay parang nawalan din ng respeto sa tito niya kasi kinarir niya yung asawa ng tito niya to the point na hinalikan niya. Sinabi niya yung feelings niya, hinalikan niya. Tapos parang gusto niya i-pursue pero sinabi ni ate girl, ni tita na hindi pwede kasi pamilyado ako at di naman talaga nararapat na gumawa tayo ng kababalaghan sa bahay na to, diba? So yun ang problema ni Luis. Pero Luis, nasabi ko na mga dapat kong sabihin kanina, nagsalita na din ang mga pangga natin. Alam mo na ang dapat mong gawin kasi malaki ka na, umiwas ka sa tukso. Okay? Umiwas ka na. Hanggat maaga pa, hanggat wala pang nangyayari, paano pag nabuntis mo yan? Wag naman sana, 'di ba? Pero ano bang patutunguhan nung landian? 'Di ba? Pag ang isang babae at ang isang lalaki ay magkasama lagi, tapos may feelings pa, tapos nasa iisang bubong sila, pasasaan ba, 'di ba? Na ayaw naman natin mag-judge, pero pwede kasing mangyari. Maaaring mabuntis mo yan. Dahil syempre marurupok tayo, ganyan. Diba, nasa harapan mo na, minsan ang hirap iwasan ng feelings, hahayaan na bang mangyari yun, magkabuntisan pa kayo. Di sobrang complicated pa nun, diba?
Oh, kaya ingat-ingat sa mga galawan natin. At lumipat ka na lang muna ng bahay kasi wala namang mawawala. Pero mas malaki ang mawawala sa'yo kapag nandyan ka pa rin hanggang ngayon habang nai-inlove ka sa tita mo. Oh, di ba? Sabi nila, mahirap daw talagang iwasan kung sino ang mamahalin at hindi doon napipili kung sino ang mamahalin. Totoo nga ba yun? Tanungin natin kay ante. Tanungin natin si Auntie Cora. Kung napili nga ba niya bago tayo magpaalam. Kung napili nga ba niya ang taong mamahalin niya o dumating din siya sa point na na hindi niya man ini-expect pero minahal niya yung taong yun kahit hindi pwede. Diba? Ikaw ba, Tita Cora, nagmahal ka na ng hindi dapat? Yung hindi mo sinasadya. Auntie Cora ang pangalan ko ngayon. Ano? Kasi ganito yung hair ko. So, ano pangalan mo? Parang pinaghalo akong auntie at uncle. Anticol. Oo nga no. Anticol. Ayan. Oo. Sabi mo nga, anticol. Anticol. Ayan. O kaya auntie tsaka uncle, edi tikol. Oh. Di ba? Tigilan. Bakit? Ay, bad word ba yun? Ganun yun. Hindi na. Yun ang ibig sabihin. Sila yun. So, hindi ko po alam. Yun ang ibig sabihin nun. Honest mistake. Oh my gosh. Totoo ba? Anyways. Oo. Change topic na natin. Baka palakihin pa. So, anyways, Okay. nagmahal ka na ba? Sa isang tao na hindi mo naman dapat mahalin pero di mo sinasadya na fall ka. Alam mo ba, hindi pwede. May jowa na or jowa ng kaibigan mo or may taken na siya, ganyan. Oo, pero paano mo pinigilan? Sa akin kasi, ang nangyari, parang hindi ko alam na may jowa siya. Ayun. Hindi ko alam na may jowa siya. Tapos, unfortunately, nung nalaman ko, hindi ko siya pinigilan eh. Pumayag pa ako. Pumayag ako na maging pangalawa. Taray. Pero, siguro thankful ako kasi nandito ako sa Energy FM. Dahil nga nung nalaman ko na na pangalawa ako, parang na-realize ko na, may mga ibang tao na gustong maging kanila ako. During that time, may mga nanliligaw din sa akin. Sabi ko, may mga taong gusto kong ilagay bilang numero 1. Number 1. Pero, di ba, syempre, nasa number 1 o 6.7 Taray. FM ka. Tapos sabi ko, parang yung worth ko bumababa kapag pinayagan ko na ituloy-tuloy nitong tao na to na pangalawa ko sa buhay niya. Tapos yun, yung nangyari. Yun ang realizations mo. Oo, hanggang sa nagbawi na ng TV. Nalala mo ba yun? Oo nga eh. So, may mga pagkakataon talaga na hindi natin sinasadya kung sino yung mamahalin natin. Hindi natin masasabi yun. In fairness naman, kasi alam kong dun sa part na yun, may natutunan ako. And alam mo kung hindi nangyari yun, kung hindi nangyari yung mga bagay na yun at hindi ako nakaiwas, siguro naka-stuck pa rin ako dun sa klase ng relasyon na gano'n, na wala akong pinagsisisihan dun sa relasyon na yun na hindi ako nagagalit na dun sa ex ko na yun. Kasi ang dami kong natutunan. At least, ano yung isang natutunan mo na tumatak sa'yo? Kung para kanino, halimbawa, kung yung jowa ng iba, huwag mong jowain. Kumbaga, kaya relasyon yun from there, stop na. Oo. So kahit may nararamdaman ka pa, ititigil na. Oo, nakakita ba kayo ng aso na tatluhan? Di ba parang tignan? Ng three-way. So, kayo, party line? Parang pangit tignan, di ba? Hayaan yung silang magpakasaya. Wag na kayo makisawsaw sa relasyon na may relasyon. Pag mamayari na ng iba, hayaan mo na sila. Kasi meron na may-ari eh. Diba? Not unless, alam mong wasak na, tapos na, ganon. Oo, pero dito kasi, dito kay ang pangalan niyan? Ongoing kasi ang struggle ng mag-asawa eh. Si Luis. Si Luis? Ilang taon na si Luis? 23 years old lang siya. That explains why. Okay, ganito kasi yan, mga pangga. Kapag ang mga lalaki, lalo na yung mga bagets-bagets, so makinig kayo ha. Ayan ako, from ante. Kasi ganito yan, ang mga bagets-bagets, lalo na kapag nakasama mo sa isang bubong, kapag pinakitaan ng babae, lalo na nasabi niya, di ba, na yung habang nagkukuto si Gandang Karo. Hindi ako nagkukuto. May kinukuha. Ano kukunin mo sa buhok? Kasi parang may bilog eh. Hindi kuto, baliw, dumi. Okay, ayan. Tapos, nangyaka. Tapos. Ngayon, diba, lalo na't nabanggit niya na yung magulang niya nasa ibang bansa. Yes. Ang katiba, hindi mo makamot mo. Nakikita ko sa mata mo. Hindi kasi parang may umipit sa buhok ko.
Alam mo yung gusto yung sabihin na, pwede mo maggamot? Ituloy mo na. So yun nga, lalo na sabi niya yung magulang niya nasa ibang bansa. Oo. Maaring hindi niya kayang i-handle yung nararamdaman niya. Yes. Na misinterpret niya na yung pagmamahal na binibigay sa yung motherly love na binibigay sa kanya ng auntie niya, Oo. parang bet ako ni auntie. At saka longing siya eh. Dahil wala siyang wala yung mama niya eh. Mahirap mahirap timplahin yon kapag longing ka sa pagmamahal kung ang pinapakita sa'yo. Kagaya ko dati. Kasi lumaki ako nang hindi ko kasama ang tatay ko. Oo. 'Di ba? Wala akong fatherly figure, mga ganyan. Ngayon, habang tumatanda ako, mas gusto ko ng mga lalaking mas may edad. Parang gusto ko ng daddy, di ba? Oo, gusto ko nung ini-spoil ako. Up until nakilala ko itong ex ko na yung kanyang magulang ay psychiatrist. Oo. Tapos tinanong nila ako, siya yung pinakaunang jowa ko or ex ko na bata. Mas bata sa akin. So, kwento ko sa kanila na lahat ng mga jowa ko, mas matanda sa akin. Tapos sabi nila sa akin, gustong-gusto magkamot. Nahihikab ako. Nahihikab ako. Okay. O tapos? Makikita mo talaga sa mata ni Gandang Kara kapag may gusto siyang gawin, no? Talaga ba? Tuloy mo yung kwento. Nakaka-distract. Hindi na ako titingin. Ngayon, dahil nakwento ko sa kanila na yung mga ex ko po mas matanda sa akin. Sabi sa akin ng nanay niya, wala kang tatay na kinalakihan, no? I mean, may tatay ka naman pero hindi mo kinalakihan na nandiyan naka-guide sa'yo. Opo, longing ka sa tatay. Kaya gusto mo ng mga ganun. Kasi naghahanap ka ng someone na kaya kang kontrolin. Na maibibigay sa'yo yung mga kasi hinahanap mo. Kasi kaya ginawa yun ng nanay ko eh. Oo. Nanay ko kapag nagsumbong ako dati, di ba? May umaway sa akin. Susugurin niya kaagad yun. hawak niya yung kaldero. Hoy, totoo yun ha. Di ko kaldero. Oo, kasi yung school namin. Ito, hello po sa mga teachers ko nung elementary. Kasi ang nanay ko, galit na galit yun kapag nasasaktan kami. Ayan. So may time dati na, kasi pinapatunayan ng nanay ko, ginagalingan niya pagiging ina. So, pinapatunayan niya sa amin na kaya niya kami ipagtanggol kahit na wala yung tatay namin. So, umuwi ako, pinalo ko ng meter stick habang humihikab ka. Pinalo ko ng meter stick ng teacher ko. Oo. Syempre, bumakat yun. Umuwi ako sa bahay. Ang nanay ko nagkikis-kis ng kaldero. Dala-dala niya ang kaldero. Sumugod siya sa school namin. Itim-itim yung kuko niya, yung may uling-uling na. Kasi syempre, sa probinsya kami noon, kahoy ang gamit namin. So, maitim. Nagkikis-kis siya ng kaldero, galit na galit siya. Sumugod siya dun sa school. Talak siya dun sa may teacher. Tapos nagharap sa office ng principal, mga ganun. Nagsorry naman. Pero ang nakakaloka doon yung nanay ko kasi wala siyang pinipiling oras. Kung kailan siya susugod. Ganun siya ng go. Oo. Pero kahit na ginawa lahat ng nanay ko, yung makakaya niya para nang sa ganun ay ipakita niya yung pagiging nanay at tatay sa amin. May missing piece kasi na hinahanap ka eh. Na yung mga kalaro mo may tatay na na turingan, may amang kumakalinga sa kanila. Which is hindi nagkulang yung nanay ko pero hahanapin mo bilang bata. Yun ang hinanap mo sa. Yes, nung lumaki na ako, nakita ko na parang masaya pala pag nai-spoil ka ng mas matandang lalaki. Lalo na kapag love na love ka. Hanggang sa yun, puro matatanda na naging jowa ko. Hanggang ngayon, hindi na mas matanda sa akin. Halos magkaedad na lang kami. Pero mas ahead pa rin siya ng konti. Gusto ko kasi nung kinukontrol ako, tapos tinatali ako, tapos sasabihin ko, Daddy! Ay! Iba na yan Tinatali! Ikaw nga kanina may sinabi ka. Hindi ko naman sinasadya. Oo. Pero so yun nga, baka longing lang talaga siya. Longing sa pagmamahal. At saka nagkataon din talaga na syempre when you're young, mas madali kang ma-attach Saka diba, yung go lang ng go yung mga desisyon natin. Pag naramdaman natin, push, paninindigan kita. Correct. Mamahalin kita. Pagpatuloy natin to. So hindi pa siya masyado nakakapag-isip siguro and wala pa siya masyadong experiences. Pwede rin ganun.
At mahirap talaga pag nasa iisang bubunga kayo. Oo. Dapat talaga may Diba guidance hirap? ng magulang ang lahat ng mga Oo. kabataan. Kasi yung mga edad na yan, 23, mga 20 plus, mga ganyan, yan yung mga time na hinuhubog nila yung pagiging adult nila. So Oo. kailangan kayong mga matatanda, kayong mga magulang, nandun kayo sa tabi nila para gabayan sila kung ano yung tama at mali. Alam natin na paglampas sila ng 18, alam na nila yung tama at mali. Pero bilang adult, may mga kailangan tayong ituro sa ating mga anak. Magbabalik po ang unang hirit. Okay. So yun nga, di ba? Yung outfit ko pa naman ngayon ang lakas makaano. Makatito talaga, no? Hindi tita. Ano? Mukha akong pediatrician. Pero yun nga, si Luis, sana, Mm. wag na siya magstay doon kasi hindi na talaga advisable pa. Hindi na healthy. Hindi na din magiging okay kasi nakakahiya sa titod niya. Alam mo, feeling ko ngayon, habang nagkukwentuhan tayo, si Luis nare-realize niya na hindi na niya mahal yung tita niya. Infatuation na nangyari. Possible din. Kasi Oo. minsan nakala natin, mahal na agad natin. Oo. Diba? Nagkagulatan lang yun. At saka, yun na nga sinasabi ko, habang nasa umpisa ka pa lang, kumbaga nasa step 1 ka pa lang ng maling ginagawa mo, wag mo na ipasok pa yung step 2. Mag-back out ka na agad. Tsaka awkward nun na. Biruin mo Diba? kapag meron silang family reunion. Oo, mahirap. Diba? At saka alam mo, Hinalikan niya daw? Oo, alam mo magiging awkward dyan. Yung tatay niya at saka yung tito niya magkapatid, di ba? Oh my God. So, syempre, yung pagiging magkapatid nilang dalawa, mahihiya na rin yung tatay niya sa kapatid niya na yung anak ko, inano yung asawa mo. Alam mo yon? Alam mo, ang pinakamagandang umiiwas na gawin talaga dyan, siya. gandang Kara, Mm. magkaroon sila ng closed door meeting. Mag-usap-usap sila bilang pamilya. Bilang pamilya, hindi yung magkaka-awkwardan at darating pa sa barangayan. Ay, wag Tandaan naman nyo, sana, ang problema ng pamilya ay pinapanatili sa loob, Sa ng loob, tahanan. ayusin nyo. Hindi inilalabas. Correct. 'Di ba? Oo. Hindi isinusulat o nire-record tas isisend sa radio state. Hindi. Pero ayun nga, sana ganon para matapos na kasi the more na Yes. magkikita sila nung ni tita, alam mo na. Mm-mm. Baka si tita magkasalan na rin. Pumatol din, di mo masasabi. Kasi Oo. malungkot siya dahil na sinasaktan siya eh. Kahit na mali yung tito niya dahil binubugbog yata siya eh. Isa pa yan. Sinasaktan, mali Isa pa naman yan. yun. Ang daming aral nitong ano na to ah. Totoo yan. Kasi tingnan mo ha, isa pa yan, sa mga kalalakihan na mahilig manakit sa mga asawa, alam nyo ba na isa sa mga factor kung bakit sila naghanap ng pagkalinga sa ibang lalaki dahil hindi nyo tinitignan ang pagiging babae nila. Ayoko manisi pero naninisi po talaga ako Ayaw mo ng naisip. mga kalalakihan na mahilig manakit ng babae. Yes, Diba? mali. Kasi bakit mo nga naman mamahalin ang pambansang hayop? Hindi, Diba? mali talagang manakit. Nabubugbog. Kahit sa anggulo nyo tignan, wag na wag kayong mananakit ng babae. Kasi kayo mga kababaihan, di ba? Kapag nasasaktan kayo, naaapi kayo, naghahanap kayo ng someone na magtatanggol sa inyo. Totoo Which yan. is, nahahanap nyo minsan Sa iba. sa maling tao. Oo. Di ba? Oo. Pero kadalasan kasi ang mga babae, kahit saktan mo ng saktan, kahit anong gawin mo sa kanila, tinatanggap pa rin nila eh. Pero one day, pag natauhan yan, patay ka. Di ba? Iiwanan Patay ka na lang yan bigla. Oo. Mabuti nga, andyan pa si tita sa side Oo. ni At tito, kung di ba? nakikinig si tita ha, Oo. pwede mong iwanan yan. Kasi malaking Pwede. yun eh. Isang malalim na dahilan yun para iwan mo ang isang relasyon. Correct. Malaking grounds yun, di ba? Pag sinasaktan ka na kasi, ibig sabihin nun, walang respeto. Mm-mm. At kapag walang respeto, ang ibig sabihin nun, walang pagmamahal. Kasi love is respect. Ito namang tukmol na Yan. Luis na ito, imbis na halikan mo yung tita mo, ba't di ka nagpunta sa barangay? Di ba? At nagsumbong. Nagsumbong. Kasi may mga may karapatan ng mga kababaihan. Yan, tama. Di ba? Babawsin ninyo kaysa nilaplap mo be, ano yun? Di ba? Di naman siya nalulunod. Bakit mo minout to mouth? Kung di ka ba naman tukmol, tutuktukan kita pag nakita kita eh. Sana may lesson na natutunan talaga si Luis dito. Meron. Diba? Yun. Dapat, Luis, naku, tumino ka na anak. Yan. Bata ka pa. Correct. At sa mga nakikinig ngayon, alam nyo na, sana may natutunan po kayo. Huwag Mm-mm. basta sugod ng sugod, ha? Lalo na kapag hindi pwede at hindi dapat. Tururu. Isip muna, okay? Sabi daw, paano po kapag babae ang nananakit? Sabi naman sa KRA Stories, alam niyo mali pa rin kahit anong pananakit. Nagkakataon lang sinasabi namin kasi kadalasan na naririnig namin story, Yes. binububog yung babae. Pero Oo. hindi ibig sabihin nun, pati mga kababae, excuse sila. Yes. Huwag Hindi din kayo ibig- mananakit ng mga asawa niyong lalaki. Mali Oo. yun, walang respeto yun. Alam mo, isang bagay yan na kailangang amyendahan na batas dito sa Oo. Pilipinas eh. Kapag ang babae na aabuso, meron tayong batas para sa kanila. Oo. Ang mga kalalakihan, limitado ang karapatan nila Dapat pagdating pareho. sa pang-aabuso. Oo, Kaya basta sana, nanakit ka. naririnig tayo ng ating mga
mga mambabatas na sana Oo. amyendahan ninyo ang mga batas para sa karapatan ng mga kalalakihan. Mabuhay si Cadensyo! Alam mo, siguro pag naging senador ako, yun ang isusulong ko na batas na kapag may nagsumbong sa barangay na may, alam mo, kapitbahay, dun pala magsa-start agad Iipunin yung mga stories na may sinaktan. Dapat may kulong din Pag nanakit ka ng partner mo, Ganitong pinag-uusapan hindi maganda natin. di ba? Parang kamukha ko yung dating Ano? DOH Secretary Dinky Sige, Soliman. tumakbo na tayo, ha? Ay, nako. Anyways, maraming salamat, Tita Cora. Walang anuman. And- Diyos ko, malit na bagay. Oo, overtime na naman, Sige, paalam na po mga pangga. Bukas ulit, 12 noon to 3 p.m. Ako pa makakapiling nyo. Nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi si Cara. Dito lang yan sa number 1, 06.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo. Sabihin mo!